Nagbabalik po ang tulong ko pasa mo sa TV5. Ano ang gagawin mo kapag hindi ka na makatulog dahil sa dami ng utang mo? With our segment, Tulong Ko Pagbabago Mo, aalamin natin kung ano ba talaga ang dahilan bakit nagkakaroon ng patong-patong na utang ang mga Pilipino. Pero bago yan, alamin muna natin ang sagot ng bayan patungkol dito. Ito po ang sagot ng bayan. Ayon po sa Social Weather Station Survey noong 2013, paano daw susolusyonan ng Pilipino ang kanilang problema sa pera? Ito sagot nila. Sir, babawasan ko gastos ko. Very good. Number 2. Sir, dadagdagan ko ang kita ko. Okay din yan. Number 3. Sir, magbebenta ako ng properties. Kung may properties, sana nga meron. Number 4, ay mangungutang po ako para yung inutang ko, babayaran ko yung inutang ko dati. Ang tanong, masolusyonan kaya talaga nito problema niya? Naku. Ang tanong, paano? Alam niyo ho ba, medyo may tama po ang mga Pilipino paano solusyonan ang problema nila. Ang tanong ko lang ito, alam ba nila kung paano magbawas ng gastos na maayos? Alam ba nila kung paano magdagdag ng kita? Alam ba nila magbenta ng properties ang tama? So yun po ang kailangan natin pag-usapan. Paano ba ginagawa to? Kung ako pong tatanungin nyo, ano ang solusyon ko sa problemang ito? Napakasimple. Promise, pag nadinig nyo to, masisimple ang problema nyo. Ano ang gagawin kapag hindi ka na makatulog sa dami ng utang mo? Ito po sagot ko. Simple lang. Tawagan mo ang pinagkakautangan mo at sabihin mo hindi mo na kayang bayaran ang utang mo para siya naman ang hindi makatulog. Tama? Malamang tatawa-tawa na kayo. Joke lang po yun. Hindi po totoo yun. Ito na po. Pag-usapan natin. Paano ba talaga susolusyonan ang problema ito? Again, according to Social Weather Station in 2013, 9 out of 10 Filipinos kapos daw po sa pera. Nung tinanong sila bakit sila kapos sa pera, ito po sagot nila. Sir, kasi mataas ang bilihin ngayon. 7 out of 10. Yan po ang sabi nila. Sir, kasi ang baba ng kita namin, kaya kapos kami sa pera. Sir, kasi emergency, may nagkasakit, may namatay, may na-aksidente, kaya sir, kinapos sa pera. At yung pang-apat, sir, kasi hindi namin nahawakan ng tama ang aming kaperahan. Ang tanong, alin ba sa apat na yan ang tunay na dahilan ba't sila nababaon sa utang? In a way po, halos lahat yan may dahilan. Baka may punto. Pero po, kung ako tatanungin nyo, isa ho sa pinakamalaking dahilan ba't nababaon sa utang ang mga Pilipino ay itong number 4. Ang masakit po, isa lang ang nagsabi. May iba-iba silang dahilan. Pero kung ako po tatanungin, ito po ang isa sa pinakamatinding dahilan. Kakulangan sa paghawak ng pera o hindi alam kung paano i-budget ng perang meron sila. Tingnan niyo po ito. Ano ang gagawin pag hindi ka na makatulog sa dami ng utang mo? Simple, ito po yung tamang sagot. Dapat mas malaki ang kita mo kaysa gastos mo. Yun po ang simple. Hindi ka mababaon sa utang pag ganito. Dapat mas malaki ang kinikita kaysa ginagastos. Siguro tanong nyo, sir, paano ko gagawin yan? Mas malaki nga ang gastos ko kaysa kita ko. Huwag kayong mag-alala, sa mga susunod na araw, bibigyan ko po kayo ng mga tips kung paano solusyonan tong problema ito. Simulan po natin dito. Paano ba palalakihin ang kita kaysa sa gastos? Ito po. Kailangan nyo maintindihan yung ibig sabihin ng income. Sige, ano ibig sabihin ng income? Let's define what is an income. Income is money earned from work rendered or through business or other investment. Yan po ang income. Sa Tagalog, kita. Ang susunod yung tanong ay ito, Sir, paano ko malalaman kung magkano kikitain ko? O paano ko palalakihin yung kita ko? Meron po ako solusyon dyan. Let's define what is an income on how to increase your income. Income is determined by the amount of problems you're willing to solve for others. Yan po ang magpapalaki ng kita nyo. Ha? Yan sir, ang simple-simple naman. Aalamin ko lang daw kung magkano o gaano karaming problema solusyonan ko sa iba. Susolusyonan ang problema ko sa pera. Tingnan niyo po doon. Okay. Bakit kayo hinayad ng kumpanya nyo? Sige, pakaisip. Kung empleyado ka ngayon, bakit ka hinayad ng kumpanya nyo? Sagot. Siguro sabihin niya, sir, magaling ako eh. Qualified ako kaya hindi po. Sasabihin ko ng tunay na dahilan ba't kayo hinayad ng kumpanya nyo. Ito. Hinayad ka ng kumpanya nyo dahil mayroon silang problema. Totoo po yan. May problema yung kumpanya. For example, waiter ka, ang problema nila, wala magsaserve sa kanilang restaurant. So, hinayad ka. So, kaya ka hinayad dahil meron silang problema. At akala nila,
ikaw ang susolusyon sa kanilang problema. Huwag kayong mag-alala, nagkakamali rin yung kumpanya nyo. At ang balita ko sa Lunes, itatama na daw nila. Tatanggalin ka na daw. Ay, joke lang po, joke lang. What's my point? Kaya kayo inayad ng kumpanya nyo dahil ikaw ang sumusolusyon sa kanilang problema. At hanggat sinusolusyonan mo ang problema ng kumpanya, may kita ka. Ganun po kasimple. Siguro ang tanong nyo, sir, paano kung di ko na nasusolusyonan ang problema ng aming kumpanya? Malaking problema na yan. Baka mawalan ka na ng trabaho. So, punta tayo susunod. Okay. Sir, pare-pareho ba ang sweldo nyo sa kumpanya nyo? Sagot. Hindi. Ay nako, that's unfair. Hindi ba dapat pare-pareho ang sweldo nyo? Tama? Mali. Hindi po. Dapat hindi. Kasi iba-iba ang problema ang sinusolusyonan nyo. Sample. Yung iba, ganito kalit yung problema ang sinusolusyon sa kumpanya. Kaya ang sweldo ganito. Yung iba naman ganito kalaki. Kaya ang sweldo ganito kalaki. So ngayon, alam niyo na ho ba bakit bababa ang sweldo niyo? Simple lang ang sagot. Kasi konti lang ang problemang sinusolusyonan niyo para sa iba. Siguro sabihin niyo, sir, parang di totoo yan. Sabi ko, bakit? Bakit yung boss ko parang wala namang sinusolusyonan sa kumpanya namin? Ang laki ng sweldo. Paupo-upo lang doon sa kwarto niya at patawag-tawag ng telepono. Anong problema sinusolusyonan niya? Now, magandang pong tanong yan. Tanong ko rin po yan nung bata pa akong empleyado, nung nagsisimula ako, inis na inis ako sa boss ko. Alam mo bakit? Kasi feeling ko, ako lahat gumagawa ng trabaho. Siya pa upo-upo. Mas malaki pakita niya kaysa sa akin. Yun po ang problema ko nung bago. Pero habang tumatanda po ako, na-realize ko bakit malaki kita niya kaysa sa akin. Ito po. Kasi siya po, binabayaran sa pag-solve ng problema ang gamit utak. Ako po, binabayaran sa pag-solve ng problema ang gamit kamay. Ito po ang findings ko. Alam niyo hubang, mababala ang sweldo pag kamay ang ginagamit mo sa pag-solve ng problema. Pero, malaki po ang sweldo pag utak ang ginagamit. Doon ko po naintindihan. Mula nung araw na yon, ginamit ko po ang utak ko sa pag-solve ng problema. Alam niyo po nangyari? Unti-unting gumanda po ang buhay ko. So, ang sikreto po ito, kapatid. Para madagdagan ang kinikita, huwag lang panay kamay o paa ginagamit. Gamitan ng utak. Bibigyan ko pa kayo ng additional tip ko. Sino sa inyo ang gusto madagdagan ng kinikita? Taas ang kamay. Malamang tataas ang kamay mo. Taas mo kung di mo pa tinataas. Bakit? Tuturuan kita kung paano ba dadagdagan ang kinikita mo. Simple lang. Dagdagan ang problema ang sinusolusyonan sa iba. Ano lang ako simple. The more problems you solve for other people, the more income you will have. Siguro, para maintindihan nyo, sample na natin. Okay. Para maintindihan nyo, ibig sabihin kapatid, bukas, pagpasok mo sa opisina, eto sasabihin mo sa boss mo, ay naku malamang, unti-unting tataas ang sweldo mo. Sir, ano sasabihin ko? Eto. Boss, may problema ka pa ba ang gusto mong solusyonan ko para sa'yo? Ano ibig sabihin nun? Naghahanap ka ng dagdag na problemang susolusyonan. So, paano mo gagawin yon? Simple lang. Dapat yung trabaho mong pang 8 oras, gawin mo ng 6 na oras para may sobra kang 2 oras. Yung 2 oras, lapitan mo yung boss mo. Boss, tapos na po yung pinapagawa niya. May pagagawa pa ba kayo? Just think about this. Ano feeling ng boss mo? Ay, naku, galing nitong batang to. Ang problema, kumisan, di po yun na nangyayari. Yung trabahong 8 oras, tinatapos natin 8 oras. Yun na. Tingin nyo, hanga sa'yo, boss nyo. Konti. Here's the worst. Yung trabahong 8 oras, tinatapos nating 12 oras para may overtime. Kapatid, tama ba yan? So, ang punto kaibigan, kung gusto mo masenso, dagdagan ang problema, sinusolusyonan mo para sa ibang tao. Ay, nako, sana po naintindihan nyo ang ating pinag-usapan sa araw na to. Bukas, pag-uusapan natin kung ano-ano pa ang pwedeng gawin para mabayaran ang ating mga utang at para hindi na tayo mabaon sa utang. Mamaya, malalaman naman natin na isang kwento ng pagtulong na ihahatid sa iyo ni Ma'am Avelyn. Magbabalik pa ang tulong ko pasa mo sa TV5. Kapag pagod, huwag magreklamo. Huwag sumuko. Magpahinga. Ang tulong na ito ay hatid sa inyo ng Microdata.